na nagsisilbi pang green space. Yan ang itinayong elevated promenade sa Quezon City na magagamit hindi lang ng mga pedestrian, pati na rin ng mga siklista. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Araw-araw ko maranasan ng heavy traffic sa elliptical road sa QC. Kaya medyo may kaba ang dumadaan sa mahaba at malapad na kalye nito. Kaya naman ang LGU nagtayo ng elevated landscape promenade sa lugar. Inuugnay nito ang Quezon Memorial Circle at Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Ganito ang itsura ng bagong bukas na elevated promenade dito sa Quezon City. Puno ng halaman at ang simoy ng hangin. Presko kahit natirik ang araw. May elevated ramp na madaling akyatin ng mga senior citizen. At hindi lang ito pedestrian friendly, bike friendly din dahil ito ay may dedicated bike ramps para sa mas maayos na mobility. IG worthy pa dahil sa landscaping. May mga tanim na halamang nakakadagdag sa visual appeal at posible rin daw maging sa air quality roon. Sa kasalukuyan, nasa 12% na lamang ang natitirang green spaces sa buong Kalakang, Maynila. Kaya malaking hakbang ito para sa urban environment ng QC. Sa ngayon, pinapa-establish mo natin yung mga halaman. It will be really green. Everything will crawl with green. Kaagapay ang Department of Environment and Natural Resources. Target ng proyekto na magdagdag ng designated green and open spaces sa lungsod. Sa panig naman ng mga commuter, malaking ginhawa ang naidudulot ng mas maikli, mas ligtas, at mas maaliwalas na pagtawid. Minsan po kasi pag umuulan, medyo baha doon sa may overpass. Kaya kung dito na po, mas madali na po yung ikot. Kasi diretso na po mismo sa QC Circle. Bukas ang promenade mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. Sa gitna ng urbanisasyon at kawalan ng open spaces, mukhang nagbubukas ang bagong pagkakataon ng proyekto para ipakita na pwedeng pagsamahin ang mobility, kaligtasan at kalikasan sa isang lugar sa puso ng Metro Manila. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang bagong elevated walkway sa QC kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, marami bang gumagamit sa tawirang ito nung pinuntahan mo? Pops J, nung pinuntahan ko kasi ito, medyo tirik yung araw, no? Parang around 10 wala a.m. masyadong tao. Wala masyadong tao. May pailan-ilan, Pops J. Pero ayon doon sa mga nakausap nating na bantay doon, no? Madalas daw talagang maraming dumadaan dyan tuwing morning, no? Pag rush hour, no? So around 7 a.m. marami na daw yan, pati daw 4 p.m., no? Ang iba naman, Pops J, ginagawa, nagsistay doon at nagpaparelax kahit konti, kahit ilang minuto lang, no? Dahil nga talagang nakaka-relax yung greenery na makikita doon sa Esplanade, Pops J. Ivan, magkano ang ginastos dito ng LGU at madali naman ba itong akyatin? Pops J, in terms of madali akyatin, madali siyang akyatin, no? Dun sa, from galing kang QC Circle, para siyang ramp na medyo mahaba, pero hindi siya steep. So, kayang-kaya siya akyatin, Pops J, ng medyo kahit mga senior citizen, at kaya talagang makapaglakad doon at ma-experience yung... Ang bisikleta? Ang bisikleta, Pops J, madali rin, no? From QC Circle, yun nga, since ramp yung dadaanan, mabilis iakyat, yung from galing ng mga Ninoy Aquino Wildlife Park, Pops J, since stairs ito, mayroon siyang part doon na nilagyan ng bakal para maging bike rail. So, madali iakyat doon yung mga bisikleta dahil hindi mo na kailangan buhatin yung bisikleta na minsan medyo may bigat, no? So, ganun kadali, Pops J, yung pag-akyat dito. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.